Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Arca South sa Taguig. Update natin ang iba't ibang mga projects na ginagawa dito. Delayed pa rin ang TCITX o Taguig City Integrated Terminal Exchange. Kailan kaya sisimulan yung project na yan? Year 2027 pa naman yung deadline. Kaya bang tapusin yan in 2.5 years? Ang Sunshine Mall na lang yung natitira dito sa bungad na bahagi ng FTI na hindi yata kasama sa nabili ng Ayala Land dito sa dating FTI complex na ngayon ay tinatawag na Arca South. Katabi lang ng Sunshine Mall itatayo ang Arca South Terminal. Bali, 2 terminal ang itatayo dito. Pero sa ngayon ganun din, delayed din ang pagsisimula sa pagtatayo ng Arca South Terminal. Ito magiging terminal ng mga jeep, modern jeepney, mga city bus, mga tricycle na papunta sa iba't ibang destination. At yung TCITX naman dun sa bungad, yon ang regional terminal naman. Yun naman ay para sa mga provincial bus na bumabiyahe mula sa Southern Luzon at meron pang mga galing ng Visayas at Mindanao. Dahil delayed pa nga yung 2 terminal projects, i-update na lang natin itong bagong Ayala Mall sa Arca South. Ang target opening nito ay ngayong taon, siguro by December. So ayun guys, ngayon ko lang napansin, 2 pala yung elevated walkway na nagko-connect sa mall papunta dito sa mga office building sa kabila. Meron pa palang elevated walkway doon sa likod. Matagal nang naitayo yung mall na to, tapos inabutan nga ng pandemic, kaya nagkaroon ng delay. Dapat tapos na yan. Eto naman, tinatapos na rin ang bagong Seda Hotel at may mga office building pa dyan sa likod. Buo na yung mall building. Ang ginagawa na lang ngayon ay ang exterior ng mall. Mahaba din itong Ayala Mall sa Arca South. Abangan natin ang opening nito. Sana matapos na by December. Sana magkaroon din ito ng Sky Garden katulad sa iba pang mga Ayala Malls. Inaabangan din natin ang mga anchor tenant dito sa bagong Ayala Mall. Usually kapag Ayala Mall, pwedeng Metro Supermarket at Department Store,
Pwede rin ang Robinson Supermarket at Department Store. Pwede rin ang Mercado Supermarket na joint venture ng Pure Gold at ng Ayala. Pero bakit kaya walang sariling supermarket at department store ang Ayala samantalang isa sila sa pinakamalaking mall developer dito sa ating bansa katulad ng SM at Robinson? Ilan pa sa mga common na anchor tenant ng mga malls ngayon? Ang mga kilalang international brand katulad ng H&M at Uniqlo. Alamin pa natin yung iba sa opening nito. Malaking possibility din pala ang Landmark ang magiging anchor tenant dito sa Ayala Malls Arca South. Ang Landmark may supermarket, department store, may food court at hardware in one building. So ayan guys, malawak na open area pa rin itong tatayuan ng Arca South Terminal. Katulad din sa Ayala Mall, nakaschedule din ang opening nito ngayong 2025. Dito sa loob, pa-curve pala yung disenyo ng mall. At sa gitna pala ay magkakaroon din ng linear park. Katulad din sa iba pang mga Ayala Mall. Dito naman tayo dumaan sa kabilang side para makita nyo naman yung other side ng Arca South. Napakalawak nga ng Arca South, 74 hectares ang nabili nila mula sa FTI Complex. Abot pa yan hanggang dun sa dulo na yon kung nasaan yung mga office building. Ito mga vacant areas na to ay for development pa sa mga susunod na taon. May malawak din ang mga pedestrian walkway dito at bike lane. Ito naman ang Arca South Boulevard, ang pinaka main highway dito sa Arca South. Andito na tayo sa pinakagitna ng Arca South. Dito natin makikita ang Lander Superstore. At napakarami ng mga bagong residential condominiums. Matatapos na ang Park Cascades, isang cluster ng mga residential condominium. Ang bawat condo development dito ay binubuo ng 4 hanggang 5 na building. Natapos na rin yung bagong walkway dito papunta sa football pitch. Ito naman ang Garden Court Residences at yung nasa likod, yung mga Avida Towers. So ayan guys, ito yung likod ng mall at nandito nga ang football field.
Ito pala yung ikalawa na elevated walkway na nagko-connect sa mall papunta dito sa kabila sa mga office building. Ang Garden Court Residences din malapit nang matapos. Ang katabi naman nito ang The Veranda, isang cluster din ng mga residential condominium. Sa gitna ng mga condominium, nilagyan nila ng mga park, which is very common sa mga Ayala development. So ayun guys, may mga open spaces dito, mga park at mga garden para sa mga resident na titira dito sa mga condominium. Ganito yung mga master plan community at mga livable community. Dapat talaga mayroong mga open spaces. Yung gitna pala yung tinayo nila ng mga kondo, tapos yung dito sa harap yung susunod. Ito naman ang Arbor Lanes, mga upscale residential condo. Dito naman sa dulo ang financial center area. May mga 3 ng office building ang naitayo dyan. Marami pa tayong abangan dito sa Arca South. Sana nga masimulan na yung 2 bagong terminal na itatayo dito. Ano masasabi nyo sa progress ng Arca South? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.